Mga kapatid ko sa Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Richard. Napakahalaga sa atin na araw-araw pagninilayan ang mga karanasan ng ating mga apostolo kasama ang ating Panginoon sa Kristo. Alam natin na ang mga apostolo ay kanyang pinili upang ang mga ito ay magiging saksi sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit paman sa kahinaan ng bawat isa sa kanila, kahit pa sa mga hindi kaya-ayang karanasan ng bawat isa, sila ay pinili ng Panginoon upang magkakaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa Kanya na pinadala ng Diyos Ama upang maging Mesiyas, maging tagapagligtas, maging si Kristo na siyang magbibigay ng pahayag tungkol sa kabutihan at gandahang loob ng Diyos. Pinagnilayan natin ang banal na kagandahang loob ng Panginoon kahapon, na kahit paman sa mga hindi karapat-dapat na mga pangyayari sa ating buhay, dahil sa ating mga hindi kaya-ayang pagpili sa mga bagay-bagay na dapat nating gawin, ang Panginoon ay patuloy nagbibigay sa atin so anong pangailangan natin. Ngunit ating pinagnilayan na kailangan magmumula sa atin ang hakbang kung paano bigyan ng katuturan ang mga bagay-bagay sa buhay na meron tayo. Totoo, kailangan nating magkaroon ng pananalig sa Diyos. Umaasa na patuloy niya tayong bigyan ng Kanyang pagpapala upang maangkin natin ang kung ano ang totoong pangailangan na meron tayo. Ngunit hindi natin dapat kalimutan ang kung ano ang pangailangan ng ating buhay espiritual. Sa Ebanghelyo, sa araw na ito, naramdaman natin ang takot ng mga apostolo na makita si Jesus. Akala nila ito ay isang fantasma, isang ligaw na kaluluwa, dahil nandoon sila sa kadiliman at hindi nila makita-kita si Jesus na siyang lumalapit sa kanila. Ganito tayo mga kapatid. Nakakalimutan natin ang ating mga kakayahan, ang ating kaalaman, ang ating karunungan kapag andun na ang kadiliman ng takot, ang kadilimang dulot ng takot na meron tayo sa ating kalooban. Dahil sa mga pag-alinlangan, pagdududa, sometimes we are not that confident of the truth that we have in our faith. Para bang ang tagal-tagal na natin nagsisimba, ang tagal na nating nagninilay sa salita ng Diyos, sa mabuting balita, ang tagal na nating nakikinig sa mga pangaral ng ating mga saserdote, ng ating mga pari, ng ating obispo, ngunit parang andoon pa rin ang ating pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya napag-ilayan natin na para bang ang mga Katoliko ay mga slow learner. Ngunit wala tayong magawa. Kailangan nating bigyan ng pansin ang bawat salita na ipinapahayag sa atin. Slow learner man tayo, ngunit ibinabaon natin o binibigyan natin ng daan ang salitang magkaroon ng buhay sa ating sariling buhay.
upang maging saksi tayo sa katotohanan na ating narinig at natutunan mula sa simbahan. Batid natin mula pa sa simula ng banal na Espiritu ng Diyos ay patuloy nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa simbahan upang ito ay patuloy na magbigay ng kung ano ang pangailangan natin sa ating buhay espiritual dahil alam natin ng bawat isa ay may hangganan, may wakas sa mundong ito. Ang kaalaman na sa katotohanan na meron tayo ay upang hindi tayo mag-alinlangan at magkakaroon ng padududa sa ating pananampalataya. Bakit marami ang nahalina sa iba't ibang mga relihiyon? Dahil napakababaw ang kanilang mga pag-uunawa sa ating pananampalataya. Mababaw ang kanilang pagmamahal sa Diyos at sa ating simbahan. Marami nagsasabi na nagkukulang ang simbahan. Hindi. Hindi nagkukulang ang simbahan sa patuloy niyang pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagbibigay ng pangaral nito. Tayo mismo, maraming beses, ay nagiging mapansarili, mapangibabaw, sabi nga natin, ma-pride. No? Kapag nakita natin na may ibinibigay sa ating katotohanan at ito'y nabibigay sa atin ng pasakit dahil alam natin na tayo ay mapansarili at ayaw nating mabigyan ng katuturan ang kung ano ang totoong pangailangan ng ating buhay espiritual. Kaya nagkakaroon tayo ng takot. Nagkakaroon tayo ng pagdudulot at pangailangan sa ating pananampalataya. Kaya sa araw na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ako ito. Ako itong patuloy nagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. At huwag nating kalimutan ng simbahan ito ay ang banal na katawan ng ating Panginoon Jesucristong patuloy niyang inalagaan, kinakalingat, pinapatnubayan upang ang kanyang pangapala ay maramdaman ng bawat isa at ng lahat na nakikita sa atin na patuloy ang binibigyan ng papahalaga ang salita ng Diyos. Lalong-lalo ng mabuting balitang ipinapahayag sa atin sa araw-araw nating paumuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Huwag nating bigyan ng pag-aalinlangan at pagdududa ang ating kaalaman. Ngunit bigyan natin ito ng buhay sa pamamagitan ng pagpapahayag nito, hindi lamang sa salita, kundi na rin pati sa ating buhay o sa ating mga gawain sa araw-araw nating pamumuhay. Amen.